Magandang umaga mga kapag-asa. So ito, typical na ginagawa natin sa umaga. So may ginagawa na naman tayong project, no? So ito yung screen guys na ina-assemble natin ngayon para maging square pen siya para dun sa ating mga manok, no? So gagawin natin to para yung ating mga Rhode Island Red is mailabas na po natin sila sa labas at may pastol natin, no? Para makakain po sila ng mga damo. Sasanayin po natin sila guys. So sa 1 month old na edad ng mga Rhode Island Red natin is hindi pa sila masyadong na kumakain ng mga damo guys, but i-train na po natin sila, no, para masanay po sila dun sa kanilang area at ma-declimatize na din po. So para pagdating ng araw na bibitawan na po natin sila sa pre-rinse nila is sanay na po sila mangingain ng mga damo. So ayan sila guys. So ayan. So lalagyan na natin ng lock yung kanilang itas na bahagi po para hindi po sila nakakalipad. So kailangan natin i-train yung ating mamanok guys para pagdating ng araw na atin na po silang bibitawan sa pre-rinse is sanay na po sila, no, at hindi sila maninibago. Kasi kapag kaninibago sila guys is parang mag-iiba yung timpla ng kanilang appetite sa kanilang mga pagkain. At alam nyo naman, yung mamanok natin kailangan talaga na masigla sila sa pagkain at lagi silang kumakain para pag nangingitlog na po sila is nandun na po yung kanilang gana. So ipapastol po natin dun sa sa damuhan. Stop it, stop. Ipapastol natin sa damuhan mga kapag-asa, no, para makakain ng mga damo. So ito yung gagawin natin. Yung ginawa po natin na screen na po yun po yung magiging pastulan nila, no. So kapag kayang damo na po yan, ubos na, so ililipat na naman po natin sila. Okay? So tingnan natin. See that chicken. I'll show you. What the chicken doing? What of it? Wow. Hey! You are naughty ba? Naughty kayo ka ba? You want me to spank you? Naughty. Pre, paring Richard. Ngaray mo mga Rhode Island Red, no? Ato nang itugway dire para makakaon og mga sagbot. So yan guys, ano? Nakikita nyo naman. Ayan, nakikita nyo naman. Ano? Nilagyan na po natin sila ng net guys, no? Kasi tanghali na po, tanghaling tapat po, no? So mainit naman po, so nilagyan na lang natin sila ng net para hindi sila masyadong mainitan. Yan. So itong damong nakikita nyo po ngayon, kung titingnan po natin, makapal po yan, no? Pero maya-maya o kaya baka kinabukasan po o mga ilang araw na nakalagay po sila dito is mauupaw na po yan, no? So mauubos po yung mga dahon dyan. Kaya ang gagawin po natin, ililipat naman po natin sila dito sa kabila, no? Hanggang sa masaturate na po yung buong lugar po, no? So ito po yung ginagawa natin dati, no? Experience na po natin yan. So gagawin po ulit natin ngayon kasi ito po yung pinaka purpose ng ginawa nating square fence para kanila pong movable na pre-rinse nila po, no. So ayan,
kinakain po nila yung mga damo at unti-unti pong mauubos lahat yan, ililipat naman po natin sila sa ibang lugar. At pag para mabigyan din po natin ng pagkakataon tong pinaglipatan sa kanila na tumubo po ulit, no? So kisa plano namin dati kasi nung sabi ko kaya ko naman kako na mag lawn mower muli. So sabi ko kaysa i-lawn mower uli siya, why not na ano na lang, ipakain na lang sa mga Rhode Island Red natin. Ayan, no? So ito yung ginawa kong square pins, guys, no? Bago ko lang bili po ito nung nagpunta po ako ng airport kasi naka-schedule po sana akong ano, guys, no? Papunta po sana ako ng Maynila nung February 23 po, pero naiwan tayo ng ano naiwan tayo ng eroplano, kaya ito na lang, no? Umuwi na lang ako pabalik uli sa amin, tapos bumili po ako uli ng screen po para ma-assemble natin at magawa nating square pen ng ating mga manok. Ayan. So buhay probinsya po, guys, no? So ito po yung nakahiligan natin. So dahil passion natin, so gawin na natin siyang libangan. Ayan. Kaya saya ako, guys, no? Kahit ganito lang kabawo yung kaligayahan ko, guys, masayang masaya na po ako na nakikita ko itong mga manok na ito. Mas maganda pa ito na ito yung mga kasama ko, guys, na mga manok, kaysa ang nakakasama ko yung mga toxic na mga tao na hindi ka maiintindihan, no? Kahit anong paliwanag mo sa kanila, hindi ka nila iintindihin dahil yung iniisip lang din nila yung mga sarili nila. Unlike nitong mga manok na to, guys, hindi po kasi sila nakakabigay ng stress sa atin kasi naiintindihan natin sila, no? So mas naiintindihan ko po sila kaysa sa mga toxic na mga tao, no? Na sarili lang laging iniisip, hindi na iniisip yung katayuan ng ibang tao, no? So ayan, guys, nakikita nyo naman. So ito pa lang, guys, no? Kumbaga ano na ako, satisfied na ako, at saka kumbaga ang taas-taas na ng level ng confidence at self-esteem ko, guys. Masayang masaya na ako. So kahit ubusin ko pa yung buong oras ko sa pagtingin or panunod dun sa mga manok na alaga ko, guys, hindi ko ipagpapalit yun, no? Sa anumang gawain na nakapagbigay sa akin ng stress. So ayan, tanghaling tapat po, no? Pero nakasindi po yung ilaw ng ating mga black astrolog po, no? So kinakailangan pa nila ng ilaw, kaya ayan. So, ito naman yung ating mga giant shamu. Ayan. Yung mga brooder pen po na ginawa po natin na yan, ito naman po yung sa ating upgrading na chicken po. Tingnan nyo, nasa loob po sila ng kanilang coop. Ayan yung mga itik natin, guys, no? Yan, dumating na rin yung dalawa kong prinsesa, guys. Kararating lang. Ha? Sa? Asa? I am watching. It's a spider. Oh, it's a spider. Look, spider. Oh, it's scary. Oh. Okay, let's go. Let's go now. What's that? Oh, is that your present? Who gave you that? Mama.
Mama? Dad. Oh. Did you say thank you to mommy? You say thank you. Dad. Thank you. Dad. Okay. Come on, let's go. Ayan, no? Ang gagandang tingnan ng ating mga Rhode Island Red, no? So, how I wish sana RTL na ang mga ito or ready today, no? Pero more than 1 month old pa lang po sila. So, marami pa po silang patuka na kakainin bago po sila mangitlog, no? So, itong pito na ito po is magiging simula po ito, no? God willing, ng maraming mga ready to lay na mga chicken po natin, no? So, ang second phase po natin ito is gagawin natin silang mga breeders po. At kapag marami na po silang mga chicks or mga inakay, is yun naman po yung palalakin natin para mangitlog, no? At makapaproduce tayo ng table egg. At pag medyo madami na at hindi na kaya ng consumption natin kasi madami na nga, is of course ibibinta po natin yung iba, no? So ang magiging produce po natin sa mga manok na ito is meat at saka table eggs po, no? So ayan, na magsisimula lang tayo sa maliit, guys, no? Kasi maliit nga lang din yung puhunan natin. At saka saan ba naman nagsisimula yung malalaki, di ba? Sa maliliit. Kaya ang gagawin lang natin, pag-iiba yung pag-aalaga sa kanila at patuloy na pagkalap ng mga informasyon at mga mga informasyon po patungkol sa pagiging malusog nila, yung kumbaga ba parang nagsiseminar ka kung may mga seminar na kailangan at salihan para mas matuto po tayo, no? So pagsasabayin po natin yun, pagsasabayin natin yung theory at saka yung actual po na mga gagawin po natin sa kanilang implementasyon po para maging malusog po sila at magkaroon po tayo ng mitigation dun sa kanilang casualty. Alam nyo, guys, sa pag-aalaga natin ng manok, di talaga maiiwasan yung mortality rate, no? Ang sa atin na lang doon is how to mitigate na kumbaga mapigilan yung malaking percentage ng mortality rate, especially na inalagaan natin sila mula po sa days old na edad ng mga chicks po, no? So marami pong pagdadaanan, kailangan nating magkaroon ng program ng vaccination nila, ng mga vitamins at yung tamang patuka at yung tamang integration ng patuka at saka yung organic na pagkain nila, no? So marami pa tayong pagdadaanan, guys, no? Yung mga deworming, pupurgayin natin sila at saka titingnan natin sila yung kanilang pang-araw-araw po na liksi ng kanilang katawan para ma-determine po natin kung alin yung may sakit. At just in case na merong magkasakit po is immediately po magkakaroon tayo ng tinatawag na isolation, no? So i-isolate po natin sila para naman po hindi sila makahawa sa kanilang mga kasama, no? So gagawa po tayo ng program sa kanilang healthcare para ma-minimize po natin yung mortality rate, no?